Magandang araw po. Isang makabuluhang talakayan na naman ang pagsasaluhan natin dito sa Gulayan sa Tahanan. Carrots lang naman ang ating ibibida today, kaya naman magiging carrot person ako for today's video. At bilang selected carrot person ninyo, syempre may trivia akong baon para sa inyo. Unang-una, alam nyo ba kung sino ang nagtanim at nag-alaga ng pinakamahabang carrot sa buong mundo? Well, ayon sa Guinness World Book of Records, yan ay si Joe Atherton, kung saan siya ay nakapagpahaba ng carrot sa United Kingdom na may habang 20 feet and 5.9 inches or 6.245 meters noong 2016. Kung hindi kayo na-amaze sa fact na yan, imagine niyo ang isang carrot na kasing taas ng isang giraffe. O yan, di ba? Matagal bago nyo maubos ang carrot na yan. So iba talaga ang root vegetable na ito. Kilala man natin sa kulay niyang orange. Actually, meron din itong mga variety of colors tulad ng purple, yellow, red, and even white. Pero sa ating mga Pilipino, ang alam lang natin talaga ay ang orange na carrot. At syempre, lumalaban ang mga carrots pagdating sa sustansyang taglay nito dahil mayaman ito sa antioxidants, beta-carotene, which is good for our eyes, at marami pang iba. Ngunit paalala lamang, huwag masyadong marami ang pagkonsumo nito dahil pwede nitong maapektuhan ang inyong balat at syempre maaaring makaapekto sa ating metabolism. Meron lang akong side kwento, no? Dahil nga kailangan kayong maging careful, alam nyo na ang isang gamit ng carrot, naku, para sa mga babies, gustong-gusto ng mga nanay na imamash ang carrots with kalabasa sa lugaw at ipapakain sa baby. So sa isang pamangkin ko, isang araw na nilaw ang aking pamangkin at nagpanik lahat ng tao. At dinala ka agad sa ospital kasi naku, jaundice, baka liver ailment. Yun pala, tulad po ng sinabi namin, dahan-dahan pag masyadong malaki at marami ang konsumo ng carrots kasi maninilaw kayo at baka isipin ninyo na kayo ay merong serious ailment. So, be forewarned. Bago natin simulan ang pagtatanim part ng ating programa, alam nyo ba kung saan galing ang salitang carrot? Well, ang origin nito ay from the Indo-European term care, which means horn. And later on, syempre, nag-evolve na yan into the late Latin word na carota at nag-evolve siya sa Middle French na carrot. At finally, carrot gave way to the modern English word of carrot na yung first recorded use was around the year 1530. O, diba? Amazing! Pati naman ang carrots, ang daming pinagdadaanan. Anyway, wag na nating pahabain pa ito. Tara na at samahan nyo kaming magtanim ng carrots. So sa ating proseso ng pagtatanim ng carrots, una of course dapat natin ihanda ang mga gardening tools natin, ang ating soil, ang container, and syempre, seeds. Of course, the easiest way is to just purchase seeds from the plant store. Pero maaari ba tayong makakuha ng seeds? Maaari naman, pero mahabang proseso at mukhang matagal. But just for our information, actually, unang-una, meron nagtanong, pag pinutol mo ba yung top ng carrot at itinanim, ito ba ay magiging carrot ulit? Ang sagot po dyan, hindi. Pero, pag ito ay linagay nyo sa tubig, nag-grow ng roots at itinanim ninyo, siya ay magiging isang carrot plant, mamumulaklak, at doon merong seeds. Pero matagal pa bago magamit ang seeds. So, since none of us have that much time to spare, at pwede nyo namang i-research kung meron kayong time to spare, ang gagamitin na lang natin ay ang carrot seeds na galing sa store. So ang ating gagamitin na container pot dapat medyo mataas, mga 12 to 14 inches deep, kasi hindi naman natin inaambisyon na makapag-grow ng isang carrot na kasing taas ng isang giraffe. Okay? So itatanim natin ang seeds at dapat hindi sila magkakadikit.
siguro mga 3 or 4 or mas na 6 na seeds per pot. Kasi pag ito ay tumubo, it will need the space for it to grow. So around 8 to 10 centimeters dapat ang pagitan kung kayo ay magtatanim ng buto sa mas malaking area. Pero pag ito ay container pot lamang, siguro mga 2-3 carrots lang ang dapat nating i-grow sa isang container pot na ganito. So makikita natin gaano katagal nga ba? Gaano katagal from the time you plant a seed na magkakaroon kayo ng carrot na pwede niyong gamitin sa pagluto. Well, 60 to 80 days ang time na kailangan para mag-mature ang inyong carrot. Tandaan po natin, pag kayo ay naglagay na ng seeds, tinakpan ng seeds ng konting lupa, tapos ay tutubigan natin, cover the pot with some plastic at antayin ninyong mag-sprout ang mga seeds bago nyo to ilagay sa ilalim ng araw. Huwag kalilimutan din diligan kasi you always need water, lots of sunshine to make our carrots grow. Charot! Hello mga kakusina warriors! It's cooking time once again, but before we start cooking, hihirit muna ako ng isa pang trivia. Alam nyo ba na ang mga rabbit, naku, hindi pa na talaga mahilig sa carrots. It is a myth that rabbits like carrots. Dahil hindi naman sila pala talaga naturally kumakain ng root vegetables at fruits dahil sa mataas na sugar content nito. Kaya hindi ko alam kung anong mga chismis na pinagkakalat itong Bugs Bunny na to. At ang mga pagkain katulad ng carrots ay dapat minsan lang nila kainin o sa mga may alaga ng mga kuneho, pwede nyo itong gawin minsan-minsan as treats for your pets. So speaking of pagkain, ano pang iniintay natin? Simulan na natin ang Hamon sa Kusina. So let's welcome the star of our show, the pride of UP College of Home Economics, Professor Adrian Basilio. Thank you so much. Hello again, Prof. Adrian. Maraming salamat. Chef Adrian. Cook Adrian. Lahat na po. Lahat na. Siya na. Opo. So again, magandang araw sa lahat. Magandang araw din sa iyo, Atty. Gabby. Magandang araw sa iyo. At sa iyong lahat dyan, mga kagulayan, excited na ba kayo? Dahil ngayon, magluluto tayo ng ating carrot pancake. Na iba yan, ha? Diba? Okay, para sa ating carrot pancake, Atty. Gabby, at mga kailanganin natin, ating carrots, potato, ating leeks. Para naman sa ating batter, kailangan natin ng itlog, flour, cornstarch, salt. Para sa ating frying, yung olive oil. Kailangan natin yung... Social olive oil. Para healthy, di ba? Kasi healthy. Yan, okay. Pero pwede rin namang ordinary Pwede cooking rin ordinary cooking oil. Sige, simulan na natin, Atty. Okay. So mukhang matagal-tagal ang preparasyon natin para sa carrot pancake. Oo, yung carrots natin, kailangan ganito yung cut natin. Ito yung tawag nating julienne. Julienne. Julienne cut. Kahit na hindi Julie ang pangalan ninyo, Julienne. At pag sinabing Julienne, matchstick, no? Parang Yes. matchstick Oo, ang matchstick. cut Cut ng yan. ating carrots. Okay. Tapos, yung ating potato naman, i-grate naman natin. So, habang ginagawa ko yung carrot, pwede mo ba akong tulungang sa potato? Great! Let's grate the potatoes. Okay. Okay. So, para sa ating pancake, yung haba ng ating julienne carrots, mga 1.5 to 2 inches. So, pagsamahin lang natin lahat ng ingredients natin. Actually, attorney, para mas matagdagan natin ng umami at ng flavor yung ating carrot pancake, pwede tayo magdagdag ng onion leeks, no? Pwede rin kayo magdagdag ng onions. Ilalagay na natin ang potatoes kasama ng carrots. Yes. Kailangan na natin ng salt. Bukod sa flavoring siya, ine-enhance niya na po yung natural na lasa ng pagkain.
dalawang itlog. Tingnan mo. So kung mapapansin mo, binit ko muna yung eggs bago ko ihalo yung flour. Kasi pag pinagsama agad natin yung flour, maaari pong mag-develop yung gluten ng flour. Yun po yung nagiging chewy yung ating pancake. So dahil gusto natin na chewy at crispy pa rin siya, udahin muna natin yung eggs. Ito, pinaghalo ko na rin yung cornstarch and flour para magkaroon tayo ng iba't ibang texture. Meron tayong chewy and crispy at the same time. So it's the cornstarch naman that gives the crispy, Yes, ganun ba? opo. Okay. Tapos yung flour, more on the body of the pancake. Okay pala pag gumagawa ng batter na merong lumps, kasi ayaw natin talaga masyadong ma-exercise yung flour. Because it will madedevelop ang gluten, at pag na-develop ang gluten, ang epekto nito sa batter natin Magiging ay chewy po yung ating magiging chewy. Ayaw naman natin ng chewy. Okay. Gusto natin crispy. Okay, Diba? pwede na nating initin yung ating oil. Okay. Okay, so antayin lang natin siyang uminit. Yung unang step na gagawin natin, ika-caramelize natin yung vegetables. So, yung ibig sabihin, tutunawin natin yung sugar sa loob ng vegetable para lumabas yung talagang tunay na flavor. So, di na natin kailangan gumamit ng maraming seasonings. Mainit na, pwede na natin ilagay yung ating yung ating gulay. So, we will just make one big pancake Yes, today. Diba? Pag chef ka, kahit na wala kang mga panggamit, di ba? Sanay na si chef. Okay. Yan, tayo lang natin na mag-caramelize yan. Okay. Paano mo alam pag nag-caramelize na ang ating mga gulay, chef? Pag nagpalit na siya ng kulay, pag nakita nyo na po yung brownish na dun sa surface ng gulay, ibig sabihin, nagkakaroon na siya ng caramelization. Pag nag-caramelize na siya, maamoy mo rin po yun. Maamoy mo rin siya. Pag naamoy mo na yon, pwede mo nang idagdag yung butter. Okay. Kasi pag dinagdag natin yung butter agad, maaaring matagal or hindi na mag-caramelize yung So, yung dapat gulay. na-caramelize muna ang mga gulay Yes. bago idagdag ang Butter. batter. Ang ating lumpy batter. So habang inaantay natin niya mag-caramelize, attorney, pwede natin sigurong gawin yung dip, no? Pwede nyo rin kasing gawa ng dip yung pancake. Pwede rin namang wala, no? Depende sa inyo. Pero ito yung masasuggest. Ano ang suggested dip mo for our carrot pancake today? Meron tayo ditong cocoa vinegar. Meron din tayong fish sauce or yung patis. Pwede natin haluan ng Suka at patis, dip na ba yun? sugar. Pwede din tayo mag-chop ng konting onion for flavor na rin. So, ito yung suka natin. Lagyan na natin ng parang 1:2 yung natin, yung ratio. Sa bawat Scientific. Ang hirap naman. Ano ba? 1:2. Yan lang po yung proportion. Ganyan lang yung proportion natin. Tapos lagyan natin ng half a teaspoon ng sugar. Para po mabalanse natin yung asim, yung alat, at yung tamis. Para po sa mga gusto ng maanghang, pwede nyo rin lagyan ng sili. Oh. Yan. Yan, ready na yung ating dip. Ganun-ganun lang. Napakadali. Ayan, mukhang nangangamoy na siya. Ibig sabihin, Oo, nagka-caramelize that's correct, na yan. actually. So, pwede na nating lagyan ng butter. Yan, bumukha na siyang pancake.
Yan. Tanaw-tanawin lang po ulit. Tanaw-tanawin. Pero that's what I really like, di ba? We always keep emphasizing na ang pagkain, hindi lamang pinagsama-samang mga ingredients. Yes. Gusto mo rin na mabango, makulay, At higit sa lahat, masustansya. masustansya. Diba? Correct. Yan. So, nakita natin na nag-caramelize yung Very caramelized yung niya. gulay natin. Ang ginagawa naman ngayon ni Chef ay gumagawa siya ng garnish using leeks. So, attorney, I think pwede na yan. Okay. Lalagay na lang natin sa ating plate. Ganito. Kinakabahan ka naman masyado. Yon, ganda. Tapos, dyan na lang natin ha. Wow, o diba? Kung ano-anong naisip pag chef. Pag chef, ang So, ganda. ito na po ang ating Carrot pancake. Now that you have explained the science behind cooking, mas na-appreciate ko siya talaga. At saka kung minsan itong mga simple flavors na to, parang yan talaga yung actually mas masarap kaysa yung mga complicated na mga sauce at kung ano-anong ginagawa sa mga pagkain. Parang mas na-appreciate ko simple food like this where it brings out the best of all the ingredients, including the carrots. So thank you very much, Chef. Thank you very much po sa inyong lahat. Sana po marami naman kayong natutunan sa ating kwentuhan today na merong konting kulitan kasi nandito si Professor Adrian, makulit din po siya. So sana meron kayong napulot sa araw na to. And of course, mga netizens, do you have any ideas, recipes, questions that you want to share with us or things that you want to ask us? In case you do, please just write to us at television@up.edu.ph at ibabahagi natin ang mga ideas, recipes, at sasagutin natin ang mga questions na yan dito sa ating programa. So, huwag po kayong mawawala at samahan niyo po ulit kami sa susunod nating pagkikita dito sa Gulayan sa Tahanan.